ka, kami ay liligaya. Ganun po kahalaga ang presensya po ng Diyos sa bawat buhay po natin, no? Siya lang ang talagang tunay na nakakapagdulot ng kaligayahan sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay pinagpala muli sa umagang ito, naman. Miyerkules ng gabi, no? Dapat po ito yung ating Japan group na ating almo-salmo pero ah, meron pong trabaho ngayon ng ating mga kasama kaya hindi po natin sila makakasama sa umaga ito. Pero tunay nga po na hindi nagpapabaya ang Diyos para samahan tayo sa umaga ito. Brother Rico, bumati ka muna. Arigato. Pwede na akong Pwede na. Amen, amen. Sa magandang umaga, tanghali, gabi. Nasaan na po kayong paling ng mundo, ano? Ngumiti at magpasalamat ngayong umaga. No? At samahan niyo po kami sa ating almusalmo. Kaya mga kapatid, tara na, almusalmo na. At saka pakishare na rin po ang ating live stream, no, para makarating din po sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anakan, sa ating pamilya, maging sa ating mga kaaway, no? Kaya yan po ang kalooban ng Panginoon sa atin, maging daanan tayo o daluyan ng pagmamahal at mabuting balita ng ating Panginoon. Okay, so bago ang lahat, tayo po ay magtungo muna sa ating panimulang panalangin. Mamaya po, babasahin ko sa wikang Ingles ang salmo at babasahin ni Brother Rico sa wikang Tagalog. Samantala, manalangin muna po tayo. Bakit mo minahal sang tulad ko, alipin ang mundo? Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. O Panginoon, tunay nga po na kamangha-mangha ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pagmamahal mo na walang kondisyon. Minahal mo kami kahit kami mga makasalanan, kahit kami ay tumalikod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pa rin kaming inibig. Kanyang kakadakila, Panginoon. Tunay nga po na wala kang katulad. Ikaw ang nag-iisang Diyos, ang Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon. Taglay mo ang kapangyarihan, Panginoon, para mapaganap mo ang iyong kalooban. Kaya nawa, Panginoon, loobin mo na kami makapaglingkod sa iyo sa umagang ito at sa habang panahon, Panginoon. Ito lang ang minimiti ng aming puso, Lord, ang paligayahin ka sa pagitan ng pamumuhay ng kaya-aya sa iyo. Hindi namin maipangako ito, Panginoon, kung hindi mo kami pupuspusin ng iyong banal na spirito, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Kaya katulad ng ginawa mo sa mga unang alagad, ganoon pa rin ang ginagawa mo sa kasalukuyang panahon sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Hindi ka nagbabago at hindi ka magbabago, Panginoon, kahit kailan pa man. Lord, narito kami, mga anak mo sa Sino Ako Catholic Charismatic Community, saan mang dako ng mundo naroon ng mga anak mo ay naroon ang ibiyaya ng iyong pagpapala at pagkalinga at pagprotekta. Ingatan mo po kami sa lahat ng pag-atake ng demonyong kaaway at keep us off from all troubles, Lord, whether it be physical, spiritual, mental, emotional, or financial. Ikaw lang ang aming kapayapaan, ikaw lang ang aming kaligayahan, ikaw lang ang aming buhay, Panginoon. Kaya salamat sa pagkakataon na kami makalapit sa iyo at humihingi kami muli ng kapatawaran, Panginoon, upang mawala at matanggal ang lahat ng balakid para kami at ikaw ay maging isa at itong iyong kalooban. Lord, patawad sa mga pagkakasala namin at linisin mo kami muli ng kabanal-banalang dugo ng iyong pinakamamahal at buktong na anak na Jesus. Kaya sa oras na ito, tinatanggap namin, Panginoon, na dininig mo ng aming panalangin sa ayon sa iyong pangako. At sabi mo nga, Lord, humingi kami at kami tatanggap.
Kaya tinatanggap na po namin ito, ang lahat ng aming kahilingan sa matamis na pangalan ni Jesus na kasama mo naghahalit ng banal na Espiritu, isang Diyos hanggang magsawalang hanggan. Amen. Ibigay ang buhay ko, mag-utos ka, hatagling susunod ako, tatalikdan pati sarili ko. Yun, no? Yan po ang pinakamahalaga sa buhay po natin. Matutunan natin na talikdan ang sarili natin para sa Diyos. Once again, a blessed Wednesday to everyone. No? Teka, parang maingay pa rin yung aking cellphone. Okay. Sandali lang po. Yun, silent mode on. Okay, at babasahin na po namin ang salmo para sa araw na ito. At katulad ng sabi ko, babasahin ko po ito sa wikang English at babasahin ni Brother Rico sa wikang Tagalog. Kaya handa na po natin ating sarili upang ito ay pakinggan natin maigi. Alam na po natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Sabi nga po ng Panginoon, ang tao hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang o maging kanin, bagkos sa magitan ng mga salita na nagmumula sa kanyang bibig. Liwanag ang iyong binibigkas sa sakit at karamdaman. Sa latay mo, Jesus, ang kinakagalingan. Salita mo, Beloved sisters and brothers, it's Wednesday today, the 10th day of December, and our psalm reading will be taken from chapter 103 of the book of Psalms, verses 1, 2, 3, 4, 8, and 10. At ito po ang ating salmo para sa araw na ito. Oh, bless the Lord, my soul. Let me repeat that once again. Oh, bless the Lord, my soul. Bless the Lord, O my soul, and all my being. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. He pardons all your iniquities. He heals all your ills. He redeems your life from destruction. He crowns you with kindness and compassion. Merciful and gracious is the Lord, slow to anger and abounding in kindness. Not according to our sins does He deal with us, nor does He requite us according to our crimes. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Salmong tugunan, Panginooy papurihan, aba ko sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. Ang anumang ating sakit, ginagamot niya ang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalid ay manayat, kung umibig na may lubos, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway,
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin ating Panginoon. Oh, hallelujah. At bago pong lahat, mayroon po akong hinandang awit. Pakinggan muna po natin. Life is not all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke Oh, praise God. Come, those who are heavily laden, those who are carrying heavy loads, come to me and I will give you rest. Napakaganda po ng paanyaya ng ating Panginoon sa umagang ito. No? Kapahingahan sa kandungan at sa piling po ng ating Ama sa langit. No? Ang dami po nating daladalang bagahe sa buhay, no, na hindi po kailangan. Sa totoo lang. Marami tayong inaala o pinag-aalala, unnecessary anxieties, unnecessary problems, no? Kaya minsan bumibigat po ang buhay, no, na dumadating sa point na parang nadidepress na tayo, no? We experience depression. At minsan yung iba, no, parang gusto nang sumuko sa buhay. Kaya tayo mga Kristiyano po, no, narito tayo. Malaki po ang ang pasan-pasan po nating trabaho, no, sa kaharian po ng Diyos. Sana po sa pamagitan natin ay maipagbigay alam natin sa lahat na merong Diyos na nagmamahal po sa atin. Na walang ginusto kundi ang iparanas sa atin ang isang buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. At yan ang dahilan po para sa live stream na ito sa bawat umaga. Tayo po ay sadyang mga makakalimutin, no? Lalo-lalo na generally, no, I'm speaking in general terms. Lagi po tayong abala, no? Mas tutok tayo sa buhay pangmundo kaysa buhay panglangit, no? Mas tutok tayo sa mga material na bagay kaysa sa mga spiritual na bagay, no? At sabi nga po ng Bible, no, ang mga spiritual na bagay o mga physical na bagay ay nakakamatay, di ba? Pero ang mga bagay na spiritual ay nagbibigay ng buhay. Kaya sa umaga pong ito, alalahanin po natin, no, ang kahalagahan ng Diyos. No? Meron tayong Diyos na pwede tayong manawagan, di ba? May Diyos na naghihintay sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya. Di ba? At itaas natin ang ating mga kamay. Sabihin, Lord, suko na ako. Suko sa aking pag-iisa.
Lord, tulungan mo ako, samahan mo ako sa buhay na ito at wag na wag mo akong iiwan, Panginoon. I don't want to live a single moment without you, Lord. Lord, I want to be with you. Stay with me, Jesus. Diba? Gandang prayer ni Saint Padre Pio, stay with me. At alam ko naman po na mula nung nakilala ninyo ang Panginoon ay naranasan na ninyo ang kahalaga niya, di ba? Kaya sabi nga niya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ano po ba yung yoke? Sa Tagalog po ito pamatok, di ba? Kung nakakita na kayo ng kalabaw, ng farmer, no, ng magsasaka na nag-aararo, ginagamit po nila. Dito sa Pilipinas ay kalabaw. Pero sa panahon po ni Jesus, sa kanilang lugar, hindi po kalabaw ang ginagamit nila, mga baka. At pag nag-aararo po ang mga magsasaka doon, hindi lang isang baka ang humihila ng araro, no? Usually dalawa, no? Dalawa. Kaya dalawa ang pamatok, dalawa ang nagtutulungan para hilahin ang mabigat na pang-araro, di po ba? Kung nag-iisa ang baka, kawawa yung baka, di ba? Hindi magtatagal ito, mawawala ng lakas. Kaya nga kailangan dalawa. Yan po ang kahalagahan. Kaya sabi ng Panginoon, halika, no? Share in my yoke, no? Take my yoke upon you, di ba? Ano ibig sabihin nun? Kasama mo siya na hihila at kakarga, magbubuhat ng iyong kabigatan, no? Mga nararanasan mong mga mabigat na kargahin sa buhay. Nais kanyang tulungan. Mayroon kang katuwang, no? God is offering us His help. Kaya nga, nag-incarnate siya, nagkatawang tao siya because He wants to be with us. Not only temporarily, but today and forever, brothers and sisters. God is with us. Kaya tawag sa Kanya, Emmanuel. Kaya yun po yung ginugunita natin tuwing Pasko, no? Ang pagnanais ng Diyos na bigyan tayo ng kaligayahan sa pagitan ng pagparito niya sa atin, pinanganak siya bilang isang tao, di ba? Ng ating mahal na Inang Maria, para samahan tayo sa ating kahirapan at tulungan tayo sa ating kabigatan. Diba? Anong sabi ni Saint Peter? Cast all your anxieties unto God because He cares for you. Merong Diyos nagmamahal po sa atin. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Diba? Hindi ka nag-iisa. Kaya wag na tayong magkakasala pa muli. Kasi pag nagkasala ka, hindi mo ma-avail yung tulong ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang magaan na buhay. Bibigat ang buhay mo. Ikaw din ang mahihirapan. Kaya kailangan po lahat ng tao ay mapukaw. Everyone must realize na how much they need God in life. Huwag kang lalabas ng pagising mo, welcomein mo kaagad ang Diyos. Magpatira pa ka, magpasalamat ka sa Panginoon, di ba? At anyayahan mo siya, Lord, be with me today and forever. Tulungan mo ako sangayon sa iyong pangako, di ba? Bibigyan mo ako ng kagaanan, bibigyan mo ako ng kapahingahan, di ba? Kaya ano po ba nagpapabigat sa buhay po natin? Walang iba kundi kasalanan, di ba? Kasalanan po. Sabi nga po ni St. Paul sa Hebrews chapter 4 verse 6, people of God in the Old Testament failed to enter the rest because of their disobedience and their disbelief. Kaya pag matigas ang ulo mo, kung gusto mong pagpatuloy na gusto mong gawin ang iyong mga balakin, ang iyong gusto at hindi ang gusto ng Diyos, yan po ang pintuan patungo sa mabigat na buhay. Kaya magiging kawawa ka, kapatid. Kaya it's about time, no? Kaya nung isang araw, ang panawagan ni Saint John the Baptist, repent! Repent! Ibig sabihin, magbalik loob ka sa Diyos. Kailangan mo ang Diyos sa buhay, kapatid.
Kahit sino ka pa man, kahit ano pa man ang narating mo sa buhay mo, kailangan mo ang Diyos. At pag hindi mo anyayahan ang Diyos sa buhay mo, kapatid, pagsisisihan mo ng walang katapusang pagsisisi. And yun po ang tiyak na mangyayari. Kaya ngayong umagang ito, nagpapaalala sa atin muli ang ating Panginoon. Halikayo, halikayo, wag na kayong lumakad sa mundo na hindi ako kasama, di ba? Today, if you hear my voice, do not harden your hearts. Di ba? Yun po ang panawagan ng Panginoon. Di ba? Kaya, brothers, sisters, we are blessed, no? To have a community na lagi po nagpapaalala sa atin. Kailangan ko po na ako'y paalalahanan dahil ako'y makasalanan, ako'y marupok, di ba? And kayo ay nagiging inspirasyon ko, di ba? Dahil sa inyo, nagsusumikap ako na magpakabanal at lumakad sa daan na matuwid, di ba? Kaya salamat sa inyo, no? Salamat at hindi kayo nang iiwan, di ba? Kaya yun po ang alalahanin natin lagi. We need one another. Huwag mo lang isipin ang sarili mo, 'di ba? You joined a community not for yourself, para kundi maging helpful ka rin para sa iba, 'di ba? By sharing your talent, 'di ba? Sharing your time, sharing your financial resources, and sharing your life, 'di ba? Yan po, 'di ba? Yun ang reason for the church, for the community. Binigyan ka ng talento ng Diyos. Huwag mong sarilinin yan, di ba? Para ma-bless ka sa buhay mo, hindi lang ikaw, kundi pati household mo. Kapatid, huwag mong iwanan ng Diyos. Huwag mong iwanan ng Diyos. Hindi mo kayang bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo, maging ang mga anak mo, kung hindi ka maglilingkod at lalapit sa Diyos. That's how much we need God. And I have experienced it. Naranasan ko po na ako'y mahiwalay sa Diyos. At naranasan ko rin po na ako'y nakipag-isa sa Diyos. And nothing can compare with the life that is with God. And that's the reason kung bakit hanggang ngayon ay kumakapit pa rin po ako sa Diyos. Nagsusumikap ako, sinisiksik ko ang sarili ko sa Diyos. Diba? Because I have realized how much I need Him. And I have realized that there is no life that is life with God. No comparison. No? Walang maihahambing sa buhay na nasa Diyos. Kaya ayoko nang bumalik pa sa buhay na ako'y malalayo po sa Diyos. Kaya brothers and sisters, let's pray for one another. Hindi madali ang ating paglalakbay, no? Patungo sa Diyos. The devil, the enemy will always be there para ihiwalay tayo. Kaya sana, kapatid, kung nakikinig ka ngayon sa umagang ito, ang pakinggan mo ay ang bulong ng Diyos, hindi bulong ng demonyo o bulong ng kaaway. Kumapit ka sa Panginoon. Swallow your pride. Take away, live your life, leave your pride behind, and be humble enough to admit that without God, you are nothing. Yeah, yun lang po ang kailangan sa buhay po natin. Humility and obedience are the two virtues that we need to be a true Christian, para maging totoong Kristiyano tayo at para maranasan natin ang buhay na naranasan ng ating mahal na Inang Maria. Humility and obedience, brothers and sisters. I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Amen. Good morning, Brother Rico. Amen. Amen. One of the best, two virtues yun, no? Yeah, oo. Pagsunod Yan at ang kababaang loob. Yun si Mama Mary yan. Pagsunod at kababaang loob. No? Hindi mo magagawa sumunod kung wala kang kababaang loob. Yeah. Kaya laging magkasama yan. Dahil pag wala ka mayabang ka para ka sumunod sa... Yeah. Eto,
magandang pagnilaya niya, ano, Brother Juna. Yan. Sabi mo nga kanina, pag pagod, magpahinga. No? Pinagpapahinga tayo ng Panginoon. Huminga. Kaya nga pahinga. No? Kailangan mo tumabi ng konti, mamahinga, at magnilay sa pananalangin. Hindi hindi tayo pinasusuko, no? Pag umusukuan, kasi hindi naman tayo sinusukuan ng Panginoon. So, ano ba ang mga nakakapagod? Ang nakakapagod talaga yung mga stress. No? Oo, di ba? Yung stress. Pero tingnan mo, yung stress, pag binasa mo yung pabaligtad, desert yan eh. Pag binasa mo yung pabaligtad, kaya yung stress na yan, pag nasa Panginoon ka, makikita mo himagas lang yan. Na? Minatamis. Na? Hindi yan manglulugmok sa'yo kung hindi magiging pampatamis lang ng buhay mo. Amen. Pinapatibay ka lang ng Panginoon. Inaanyayahan ka niya na, anak, ang buhay nakakapagod pag wala ako. Pero pag nandyan ako sa tabi mo, hindi ka mapapagod kasi magkakaroon ka ng kapahingahan. Sa gabi, pag tayo natulog, kinabukasan, malakas na naman ulit tayo. Kasi yung buong gabi na yun, hindi natin alam. Ang Diyos naman ang nagtatrabaho sa buhay natin. May mga problema, ang gusto ni Lord, tulugan mo lang yan. Tulugan mo lang yan kasi kinabukasan, habang natutulog ka, tinosolve na yan ng Panginoon para sa iyo. Inaayos yan unti-unti ng Panginoon. At kada paggising mo sa bagong umaga, nasalubong na may bagong ngiti dahil alam mo na sa bawat umaga na yung sinasalubong, ang buong magdamag, ang Diyos naman ang nagtatrabaho para sa iyo. Ipagkatiwala natin yung ating mga alalahanin. Sino ba naman ang wala? Diba? Sino ba naman ang walang problema? Sino ba naman ang walang bumabagabag? Sino ba naman yung walang maraming bayarin? Pare-parehas lang po natin yung nararanasan. At nararanasan niya ng marami sa atin. Ang kaibahan lang po natin sa iba ay ang ating pananaw na tayo ay kailanman na hindi pababayaan ng Panginoon dahil hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo pababayaan. Parang kagabi, muti na kami madisgrasya ng Sister May, na? Buti na lang, nagdadasal kayo at nagdadasal ang community lagi para sa bawat Oo, isa. amen. Yan po yung ating laging bakon, no? Habang nagla-live stream si May, ako namamaneho, ang tulin-tulin ng andar ko sa second lane. Tapos biglang may magtatasa. Hindi siguro napansin, no? Lipat siya. Pagkabig niya, siyempre mahagip ako eh. Ang tendency ko umiwas. No? Pagkabig ko naman sa kanan ko, ang bilis naman ng bus na nasa tabi ko. Oh, naibalik din po. Yung pag-iingat ng Panginoon na higit pa sa material at sa pera, higit pa sa anumang bagay, no? Yung pag-iingat sa atin lagi ng Panginoon sa tuwing tayo lumalabas ng bahay, at tayo inuwi niya ng ligtas at panatag at payapa sa ating mga mahal sa buhay ay higit pa sa anumang kayamanan. Kaya kung tayo napapagod man, magpahinga ka lang kapatid sa piling ng Panginoon. Ibigay natin sa Kanya yung ating mga alalahanin, lahat ng mga bumabagabag sa atin. Uwi tayo sa ating tahanan kasama lagi ang Panginoon. Diba? Sigurado ako, lagi natin matutunghayan. Lagi tayong makakakuha ng kalakasan ng loob. Lagi tayong makakatamo ng kapayapaan at kapanatagan sa ating mga buhay. Tuwing uuwi tayo kasama ang Panginoon. Ito na-share ko na to dati nung nag-livestream kami ni May. Saan nga ba natin lagi natatagpuan ng tunay na kapayapaan? Sa tahanan kasama ang Panginoon. Di ba, Brother Jude? Yung tahanan kasi, ang salitang ugat niyan, tahan eh. Tahan, di ba? Yung pinatatahimik, yung batang umiiyak niya, kinakarga, kinakalong. At pag yung bata umiiyak, sabi natin, tahan na. At yung bata tumatahan kasi alam niya na secure na siya, panatag siya sa piling ng kanyang ina o ng kanyang ama. Ganda yan. Oo, kaya tayo, saan nga ba natin natatagpuan yung tunay na katahimikan at kapanatagan at kapayapaan?
sa loob ng tahanan. Pag sinabing, tahanan. ito. Pag sinabing tahanan po, no, it does not mean na sa loob ng bahay nyo. Yeah, Hindi bahay. that's Oo. part of it. No? Ang tahanan po is when you go home to your father. Oo. Parang yung Mas prodigal malalim. son. Parang yung Mas prodigal son. malalim. Lumayas siya, di ba? And inubos na yung kayamanan ng tatay niya. Nung kailan naubos yung kayamanan, yung binigay sa kanyang tatay niya, nahirapan siya sa buhay. No? Ang kinakainan niya ay pagkainan ng baboy. Doon niya naalala yung tatay niya. Amen. So nawala ng katahimikan yung buhay niya nung siya ay lumayo sa tahanan ng kanyang tatay. At kaya umuwi siya at yan po ang sinasabi ni Brother Rico. Ang tahanan, no? Ang tunay na tahanan ay ang Diyos. Sabi nga ni Saint merong santo nagsabi, Saint Augustine, we are made for God, no? And we are restless until we rest I in find Him. rest in God. In Him. So ang tunay na kapahingahan ay yung nakipag-isa ka sa Diyos at hindi ka na lumalaban pa sa Kanya. Di ba? Yung mga disobedience kasi natin, yung paglaban sa Diyos, yung bang, hindi ako magsisimba. Ano lang yun eh. Di ba? Parang lahat na lang kinontra mo eh. Di ba? Yun Nagiging po, no? kaaway ka ng Panginoon. So, lahat ng gustong ipagawa sa'yo ng Diyos, yung opposite ang ginagawa mo. Yan po ang daan patungo sa kabigatan ng buhay. No? Delikado po yan. Kaya maniwala po kayo sa amin ni Brother Rico. Naranasan namin kung gaano kaganda ang buhay ko, ikaw ay sumusuko sa Diyos at wala ka ng kaligayahan kundi ang umuwi ng umuwi, no? Confession, no? Sa pare. At manatili sa tahanan ng Amen. Diyos. Go ahead. Amen. Kaya magandang pagnilayan yan. Maganda yung binanggit mo no, sa libugang anak. No? Sigurado ako nung umuwi yun, umiyak. Ang unang sinabi siguro nung kanyang ama tahan na. No? Tahan na. No? Andito ako. Di ba? Tahan na. Tahan na. Oo. Andito ka na. No? Andito ka na ulit. Tahan na. At nung nabanggit namin yan ni May nung nag-live stream kami one time na ang maganda palang definition pala ng tahanan talaga ay ang tahanan ay kung saan natin natatagpuan ang tunay na katahimikan, kapanatagan, kapayapaan at pag-ibig. Yes. No? Yun yung tahanan. Napakasarap pagnilayan. Hindi ito ordinaryo, hindi ito bahay na gusali lang. No? Ito ay kung Kaya saan din, kasama obligasyon mo ang Panginoon. natin, no? Bilang mga Kristiyano, obligasyon natin ng bawat bahay natin ay gawin nating tahanan. Oo. Ano po ibig sabihin ko? May mga bahay na hindi tahanan eh. Kasi ang gulo-gulo. Away ng away yung mag-asawa. No? Oo. Yung mga anak, away ng away. So magiging tahanan lang yan kung tayo ay nagkakasundo-sundo at nagmamahalan at si Kristo ang nasa kalagitnaan. Yan ang tunay na tahanan. Oo, amen. Ang tahanan ay kung saan nananahan. Ang Panginoon. Ang Panginoon. Oo, kasama mo. Kasama mo siyang namumuhay. Kasama mo siyang nagpapahinga. Kaya, ang ganda-ganda nga ng bahay mo. Kung hindi mo naman yan matatawag na tahanan, ay wala ring kwenta, no? Pati bang anak mo, diba? Hindi na mag-i-enjoy na yan manatili sa bahay kung parang wala na kayong ginawang mag-asawa kundi mag-away. Mag-away. Ayaw umuwi, no? Kung ayaw na nila umuwi. No? So, iba naman po yung ayaw umuwi dahil naghahanap buhay. No? Iba naman yun. Pero ayaw ka ng uwian dahil magulo ang tahanan. No? Ito ay hindi pinananahanan ng Panginoon. Kaya sikapin natin. Doon ka lang makakakuha ng tunay na pahinga eh. Di ba, no, Brad Jude? Ikaw, madalas ka rin mag-abroad, no? Ang ganda-ganda ng hotel na pinupuntahan mo, tinutuluyan mo. Pero iba ang pahinga pag umuwi ka sa tahanan mo. Iba pag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Oo, pag andun ka na, panatag ka na uli. Basta may pag-ibig na dinadatnan ka, tahanan yan eh. Diba? Pag nagpupunta akong Gipo, dahil andun yung pag-ibig ng mga kapatid natin, tahanan ko rin yun eh. Oo, nananahan. No? sa loob ng prayer meeting, no? Sa Santa Ana. Ano sinasabi?
ano sinasabi natin doon? It feels like home. Yeah. Amen. Oo. Oh, it feels like home. Kasi bakit? Ang mga kasama mo ron, pamilya mo. Kaya it Oo feels nga. like home. No? Nananahan ng pag-ibig. Oo. Lupa man ay langit na. Oo. Yun, no? Di ba? Oo. Kaya wag kayong gumaya sa akin no, na matagal akong nag-a-absent. Hindi naman matagal. Hindi naman. Kaya, Minsan lang tinutoyo. Biglang hindi mag-attend ng prayer meeting dahil manonood ng sine. nakalimutan ko na yung pinanood namin no ni Marvin. Pero alam niyo po, as we go along the way, no, nakikita niyo po na sa tagal na pinagsamahan namin ng nila Brother June, no, ang kaligayahan naramdaman namin talaga sa pananahan ng Panginoon. Yeah. No, ang daming mong marating sa buhay. Nawawalang kwenta lahat yan kung hindi malanahan sa iyo ang Panginoon. No? Yes, Mapapagod ka lang. No? Mapapagod ka lang, sabi nga sa kasabihan, para mong hinahabol o sinusundan yung buntot mo. Di ba? You're chasing tails. Walang halaga ang lahat ng iyan. At laging matamis ay ang kasama lagi at makaniig ang Panginoon. Yeah. Alam po, sa tahanan natin sa Sino Ako, marami ang nakakaramdam niyan. Kaya pag nakikita ko kayo at nagpe-prayer meeting, nanonood ako sa live stream, ayaw nyo nang maghiwa-hiwalay. No? Diba? And the sharing is there. Di ba sa tahanan namamayani lagi ang pag-ibig? Yung nakikita ko roon, na aabot na ng pagkain, ibibigay pa sa iba. No? Ibibigay. Langit, yun ang langit. No? Yeah. Na, yun na, mas masarap para sa iyo na ito ay ibahagi sa iba. No? Na, yung pansariling kaligayahan, itinatabi mo para sa kaligayahan ng iba. Alam niyo po, kung ito na ang mga nagpapasaya sa inyo, nasa tamang landas kayo. No? Nandun kayo sa landas na patungo sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, no, kung may dinadala ka ngayon, huwag mong dalhin mag-isa. Patulong ka sa Panginoon. Patulong ka. Hindi, gusto kanyang tulungan No? Huwag mong solohin. Huwag kang mag-isang magbitbit nito. No? Gusto kang tulungan ng Panginoon. Andyan lang siya sa tahanan niya. Lagi kang iniintay. It's just a call away. Na gusto lang ng Panginoon marinig sa'yo na suko na po ako. Hindi ko na kaya. Tulungan niyo po ako. Kaya mga kapatid, Gusto lang niya na kumbidahin mo siya. Isama mo siya. God will not force Himself sa buhay mo. Hindi niya pipwersahin yung sarili niya. No? Although He has the power para pwersahin niya sarili niya. Pero gusto niya yung wini-welcome siya dahil kailangan mo siya. No? O dahil mahal mo siya. Kaya pala, ngayon ko naisip na kaya pala hindi kinalugdan ng Panginoon nung gumagawa sila ng Torre ng Babel, no? Kasi di ba sabi nila doon, let us build a tower. Let us, no? Let us, hindi nila sinasali ang Panginoon sa kanilang mga plano. No? Sinosolo mo. At ang buhay, pag ang buhay ay sinosolo mo at hindi mo iniimbita ang Panginoon, Mawawasak. it is always destined to doom. No? Distraction talaga. Oo. Ito ay nakaano to, ang tawag dito sa Tagalog. Ito ay ang dulot nito, ang landas nito ay tungo sa kapahamakan. That's right. Pag hindi kasama ang Panginoon. Kaya kapatid, no, napakasimple lamang po ng sikreto ng kaligayahan sa buhay. Yeah. Si Lord lang. Imbitahin mo lagi ang Panginoon. Libre. Ah, Walang bayad. imbitahin mo lagi ang Panginoon. Isama mo, no? Isama mo. Lord, sama ka, no? Sama ka. Kasi gusto niya yan nung samahan. Gusto niyang samahan ka. No, pero kailangan niya ng imbitasyon mula sa iyo, no? Alam mo, Brother Rico, kaya itong gospel na ito ay timely, no? Dahil padating na ang Pasko, no? Dahil ang Christmas ngayon po ay nagiging nasa secularize, no? Nagiging secular. Maraming bansa na sa celebrate ng Christmas, pero hindi dahil kay Kristo,
Oo. No? Hindi dahil sa dumating ang Diyos, kundi ito'y ginagamit nila sa commercial Happy purposes. holidays ang tawag ng Ah, iba eh. dahil nga pag Pasko, maraming tao kikita ang mga negosyante. Na, kaya kayo mga kapatid, pag may narinig ako sa inyong nagbumati ng Happy Happy Holidays, holidays. pagagalitan ko kayo, no? Pagagalitan ko kayo. Hindi po 'yan ang pagbati ng Kristiyano. Talagang Merry Christmas po tayo. Hindi Merry Xmas yung iba kasi Ah, Merry Xmas eh. Napalitan si Cristo. Parang ano, naging ex na si Kristo Si sa iyo Cristo, sa eh. buhay mo, 'di ba? Christmas, no? Oo. Kaya please, wag kayo babati ng Happy Holidays. No? Pag binati niyo ako ng Happy Holidays, i-stopin ko kayo. Hindi ko kayo sasagutin. Tuso talaga ang demonyo eh. Tuso ang demonyo. Oo. Kaya yun ang problema, Brother Rico, no? Tingnan mo, pag Pasko, anong unang binibili ng tao sa Pasko? Hindi bilin eh. Christmas tree. Bago, Christmas oo. tree. Oo. Sa lahat ng bahay, may Christmas tree, pero walang bilin. Iilan ang Hello? meron. Iilan ang meron. No? Hello? Iilan. Oo. So yung mga may puro Christmas tree kayo, ano kayo, hintil? 'Di ba? 'Di ba? Ang Pasko para kay Kristo, 'di ba? Ito yung pasasalamat natin na dumating siya sa buhay natin para maging katuwang natin siya. Maging katulong natin. Isipin mo, Diyos naging helper. Huwag niyo naman pong gibain yung mga Christmas tree niyo kung meron kayo. ano? Lagyan nyo Hindi lang ng mo bilin pupili. sa ilalim. Diba? Oo, lagyan nyo sa Lagyan nyo bilin. ng bilin. Kasi noon, ang sinasabit doon at least mga angel, mga, di ba? Hindi, nasa ilalim, mga regalo eh. Mga, di ba? Ay, lagay mo doon sa ilalim, bilin. Bilin. Always Kasi- remember that Christmas is all about Jesus. At ang unang Pasko, ito ay, nabanggit mo na rin ng Brother John ng Pasko, ano? Ang unang Pasko ay panunuluyan, no? Naghahanap ng tahanan na matutuluyan ng Panginoon, ng matukirin. Kaso, pinapapasok nyo, Christmas tree. Kaya patuloy. Kaya, Hindi Ganyan si din po, Jesus no? eh. let us reenact the first Christmas, no? Patuloyin natin ang Panginoon sa ating mga tahanan, no? Imbitahin natin ang Diyos sa ating mga tahanan. Alam mo, maganda yan, no? Magandang panawagan din sa ating lahat na bilang mga Kristiyano, no? Hindi naman kailangan may malaki kang bilhin, eh. Marami naman nagiging Kahit maliit lang, eh, no? kapiranggot, At least, eh. kahit litrato lang. Kahit litrato. Di ba kung talagang wala kang pera? Wala may litrato. At least inaalala mo, no, na andoon. At kung wala talaga wishlist nyo, at baka mamaya regaloan kayo ni Brother June ng bili. Hindi po, Hindi, lagyan natin. Nakabili ka nga ng Christmas tree, bilin, hindi ka makabili. Ngayon, napapagalitan kasi kayo. Parang kanina ka pa nagpapalusot, Brother Rico. Siguro wala ka rin bilin sa bahay. Meron ako. Meron nandun sa loob. Meron ako. Ang hindi ko nabili nun dati, dahil si May gusto, dahil malaki yung garden, di ba? Ang gusto ni May nga yung yung life size. Ang mahal eh. Ang mahal. Oo. Pero nung dati pinaplano talaga na, dahil malaki yung space, pwede talaga yung malaki. Meron ako maliit. Tama yun. Nakakabili ka nga ng mahal na relo at saka sapatos. Oo. Hindi mo makabili. Ang biling yun. Di ba? Sorry Lord. Alam nga, kailangan tayo minsan mapaalalahanan eh. No? Alam mo, Sa Brother ating Rico, priorities yan ang isang umaga na lungkot ako. No? Yan ang sinasabi sa akin, no? Sa isipan ko ng Panginoon. Yung i-call ang attention ko doon sa secularization ng Christmas. Pasko. Ng Pasko. Secularization. No? Sinicelebrate ang Christmas pero hindi yung para alalahanin mo ang pag-ibig ng Diyos eh. 'Di ba? Tuwing Christmas, masaya ka dahil darating yung mga kamag-anak mo, magkakaroon kayo ng party, 'di ba? Reunion. 'Di ba? Christmas party, reunion, mamimili ka na sa busy ka sa mga material na bagay, 'di ba? Totoo Kung yan. anong bibili mo para sa mga kaibigan mo, 'di ba?
hindi mo na naisip si Kristo, si Jesus. Siya ang dahilan kung bakit may Pasko, di ba? Para isakripisyo niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan, di ba? Kaya wag po nating yung ikaligtaan na ang Pasko ay tungkol sa pag-ibig po ng Diyos, di ba? Amen. Amen. Ang panawagan ng Kapaskuhan ay tungo sa kabanalan, pagbabalik Yeah. loob. That's the best way to celebrate Christmas. Mm. Prepare yourself para sinabi mo nga, no, para tanggapin si Kristo. Mm-mm. Dahil nung una siya nagparito, napilitan na doon na lang siya sa Sa sabsaban. Sa sabsaban. Dahil walang ipanganak. nagpatuloy, no? Walang nagpatuloy sa kanya. Hanggang ngayon ba, 'di ba? Ang pinapatuloy natin, Christmas tree. Hindi si Patuloyin Jesus. natin ang Panginoon. no? Jesus, At although kahit wala kang bilhin, 'di ba? Ganito na lang, wag ka nang bumili bilhin, mangumpisal ka na lang. it's an invitation, no? It's an invition to repent, no? Yeah. At least Iba kasi- spiritually, no? Mm. Andun si Jesus. At saka receiving the Holy Eucharist, no? Yan ang meaningful way of celebrating Christmas. Amen. Yan ang wag na wag mo kalilimutan pagdating ng Kapaskuhan, yung dalawin siya sa kanyang tahanan. Yung magsimba kasama ang yung mga mahal sa buhay. Kaya, alam mo, maganda yung community talaga natin. It serves as a reminder, no, na ang tamang pag-celebrate nito ay huwag kang masyadong matuon. Hindi masama ang magbigay, ang mamili ng mga regalo, lalo na Yeah. para sa mga bahal mo sa buhay, Yeah. sa kamag-anak Okay o pamilya. naman yun. Oo. But let us not stress out, no? Yung masyado ka ng yung tarantang-taranta sa mga bagay na ito. Kung Pagsamantala kang walang manahimik. maibigay, di wala, di ba? Oo. Pagdasal mo na lang. Oo. Pagsamantala kang manahimik at isipin na ang tunay na diwa nito ay ang diwa ng pag-ibig, pagpapatawad, pagbabalik loob, at pagpapapasok sa tahanan mo sa Panginoon ni Kristo. No, yan yung gusto niyang regalo ngayong Pasko, yung magbibigay ka pagpapatawad, hindi mo maibigay. No? Yan yung gusto niyang regalo na ibigay mo, yung magpatawad ka. Baka meron ka pang hindi binabati at nasa ngayon. No? Oo nga, Magpapasko isa na. pa yan. No? Oo, Isa pa yan. magpapasko na. Yan ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa Diyos. Di ba? Kasi tayo, whenever Christmas comes, we always think of ourselves. Ano kayang bibiliin ko? Bili akong bagong sapatos, bili ako ng bagong t-shirt o damit o pantalon. Hindi mo lang naisipan na ano bang ireregalo ko sa Diyos ngayon? Diba? To make Him happy. New life. New life. Diba? Buhay na banal. Buhay na matuwid. Yun po iregalo natin kay Lord ngayon. Diba? Yung hindi na tayo magkakasala pa muli. No? Yan ang panawagan po ng community natin. Dahil ang kasalanan po, nakakapangit talaga yan. Amen. Kaya gusto mong pumangit, sige, magkasala ka, bahala ka sa Yun buhay yung mo. kabaliktaran ng regalo, Brad John, di ba? Yung ibibigay mo sa Panginoon. Kasi yung mga ibinibigay natin sa ating kaibigan at kapamilya at kapatid, binabalot natin. Binabalot. Ang bibigay naman natin sa Panginoon, hinuhubad natin. No? Binubuksan natin yung ating mga sarili. Na hindi natin tinatago. Magbukas, no? Kaya bukas loob bukas palad, no? Buksan natin yung ating mga sarili. Ito yung gustong regalo ngayon ng Panginoon sa atin, natin ngayon sa Panginoon. Hindi nakabalot. Nakabukas. Nakabukas. Ang saya-saya ng paligid, ang daming ilaw, pero maliwanag ba ang buhay mo, kapatid? Maliwanag ba ang nagsisilbing liwanag na ba sa iyo ang Panginoon? Baka yung bahay mo punong-puno ng ilaw, gaya nito. Ang dami-dami na kinabitlim niya. Pero kung ang takanan mo naman ay hindi Pero yung nagliliwanag, ang puso mo, oo, madilim. madilim. Dahil wala si Kristo. Walang Diba? kwenta yan. Walang kwenta yan. Lahat ng Hindi naman natin sinasabing madilim yung puso ni Sister May kasi baka awayin ka mamaya. Nawawag kakikinig yun. Biro lang. Ipapahamak mo na naman ako niyan. Hindi. Hindi. Nagduluto ng almusal.
Na pinapasaya lang po namin kayo. Ang maging focus natin ngayong Pasko ay wag lang sa mas mababaw o mas material na ba. Noon siguro nung wala pa tayo sa Panginoon. Pero ngayon na nasa Panginoon na tayo, let us think deeper, no? Yeah. And dig deeper. Mas malalim na tayo dapat ngayon. Ang tunay na magpapaligaya sa iba. Baka meron ka kamag-anak na hindi binabati. Ang pinakamagandang regalo dyan, Yeah. presensya mo. That's right. Di ba? Your Yung presence. tawag mo. Di ba yung tawag Oo. mo? Yung presensya mo, yung kaya nga it's called present, no? Ikaw mismo, Do no? things that will make God happy. Yan ang Oo. pinakamagandang pag-celebrate ng Christmas. Do things to make God happy. Maglista tayo, no? Ngayon, hindi masama itong gawin pagnilayan, no? Ipanalangin, ay, matagal ko nang hindi nakikita itong aking kamag-anak na ito, na dating ka-close ko. Kumustahin natin, no? Call, no? It's just a phone call away. Baka mamaya, pinapaisip siya ngayon sa iyo ng Panginoon upang mailapit mo siya. Baka ikaw yung maging dahilan niya para muli siyang mabuksan, palapit, patungo sa Panginoon. Marami time. Baka mamaya, andyan, asawa mo, kasama mo sa bahay, ang sama-sama ng loob mo, ang dahil mong hinanakit sa kanya, kausapin mo, no? Kausapin mo. And forgive, no? Magpusa, no? Sa puso, no? Marami tayong pwedeng gawin ngayong Pasko, ibigay ngayong Pasko. Hindi lang ngayong Pasko yun eh. Dapat nga sinisimulan natin yun ngayon eh. Araw-araw yun eh. Pero magandang pagnilayan, no, kapatid, na ang invitation sa atin ngayon ng Panginoon ay, anak, think deeper, no? Mas malalim. Kasi mas malalim ang kahulugan ng Pasko eh. Sabi mo ano, Brother Jun, matagal na kasi nagiging highly commercialized lang ang Pasko, ano? Ang dami, oo, sobra. No, very secular. Kaya Ang tao ay makita mo yung mga bata, pag sinabi mo sa bata, pag pinag-usapan ang Pasko, anong unang pumapasok sa isip mo? Si Santa Claus. Oo, si Santa, Hindi si no? Jesus, si Santa, oo. Hindi si Oo. Jesus. O reindeer, di ba? Mm. Hindi si Jesus eh. Naitsapuera ang Panginoon eh. Samantalang siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Pasko. Diba? Birthday niya yan eh. No? siya yung isine-celebrate natin eh. No? Yeah. Kaya kung mapapansin natin, tama yung Brother Joe, kanina pinag-uusapan natin, mapapansin natin, inaalis ng mundo si Kristo sa Pasko. Oo. Happy holidays, no? Mas maraming tao sa mall kaysa sa simbang gabi. Diba? Puno ang malls. Puno ang malls, pero sa misa, At saka konti ang dumadalo. At saka Brother Rico, isa naisip ko rin, no? Nakakalungkot din, no? Kahit na nakikita ko na pagpasko eh, ang dami siksikan talaga, nag-uumapaw pa ba at simbahan. Bakit pag ordinaryong araw, di kayo nagsisimba? Bakit tuwing Pasko lang? Diba? Seasonal. Mga seasonal. Diba? Mga seasonal church goers. Lent lang. Siguro ang saya ng Diyos kung araw-araw, no? Ay, Nag-uumapaw ang simbahan natin. Sana all, no? Sana all Pwede days. naman pala. Pwede naman pala maging Pasko magsimba lagi. eh. Pwede naman pala maging Pasko lagi, no? Oo. Nabibigyan mo ng Dito. panahon ang pagsimba kung may Pasko, 'di ba? Kung birthday mo. Ba't di mo bigay yung buhay mo sa Diyos dahil binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Dahil wala namang makapagsasabi, bro, na aabot pa ba tayo sa susunod na Pasko? Kaya nga, diba? Kaya nga. Di gawin make the natin best, no? Make the best itong Christmas na to. Diba? Di gawin natin laging Pasko ng buhay natin. Di ba? Na excited, looking forward, no? Full of hope. Yan yung diwa, eh. Di ba? Yung lahat ng nararanasan mo. Nakaligayahan. Pag pinagsama-sama mo yan sa Pasko, dahil bakit? Kasi excited ka sa pagdating ng manunubos. No? Hindi yung magbibigay ng bonus. Nung manunubos, no? Yun na, doon ka excited sa manunubos. Iyan ay tuwing Pasko, no? Kaya nga kapag di ba iba, tingnan mo ang Pasko, iba yung binibigay nitong kaligayahan. Iba eh, di ba? Iba. Pero wag sanang maging ano ito,
mababaw lang na dahil marami lang pera pag Pasko, maraming bilihin pag Pasko, maraming nag-aaginaldo pag Pasko. Sana mas malalim natin itong makita. Sabi nga natin, kanina ni Brother Jude, isipin natin kung ano naman yung ating maibibigay kay Kristo. Hindi yung ating tatanggapin. Let us, this time, sa Pasko, isipin natin, Lord, Jesus, ano yung magandang regalo ko para sa iyo? Diba? Sabi nga, yung buhay na banal, yung kabanalan mo, yun ang pinakamaganda mong maibibigay sa Kanya ngayong Pasko. Kaya kapatid, no, kung may iniisip kang ibigay sa Panginoon, buhay na banal, yung kabanalan, ibalot mo at ibigay sa Panginoon. At sigurado ako, hindi magpapalugi yan sa'yo. Di ba? Hindi magpapalugi. Bibigay niyan at lahat ng ninanais ng puso mo. Huwag mong tingnan mo. Tingnan mo ngayong Pasko, kapatid. Kaya muli, habang nakikinig ka ng live stream, mama, isipin mo yung mga kagalit mo, no? Tawagan mo. Isipin mo yung mga kasamaan mo na loob, tawagan mo. At baka naghihintay lang sila ng tawag mula sa iyo. Yeah. Amen. Ang ganda nitong sinabi sa Salmo natin, no? Not according to our sins does He deal with us. No? Diba? Not according to our sins does God deal with us. Diba? So, pati kung ayon sa kasalanan, patay na tayo. Wala na tayo. Wala na tayong grasya. Matagal nang wala yung sumisikat na araw. Matagal nang hindi bubuhos ang ulan. Diba? But He does not deal with us in accordance with our sinfulness. He deals with us with love and with mercy, with forgiveness. Kaya itong Paskong ito, matuto ka rin magpatawad. Amen. Kung umibig ay kung magalit ay banayad. Kung umibig na may lubos. At Diba? saka ito pinakamaganda. Does He requite us according to our crimes? In other words, hindi niya tayo sinisingil sa ating pagkakasala sa Kanya. Bagkus siya mismo ang nagbayad ng lahat ng ating pagkakautang. Iyon ay Pasko. Yeah. Yung generosity ng Diyos. Be generous to God. Yung time mo, wag mong ipagkait sa Diyos. Yeah, busy ka, but please find time for God. Diba? Amen. Kaya yun po ang meaningful, itong kapanahon na to, let's think of ways of celebrating Christmas in the most meaningful way. Diba? Dahil God deserves to be happy. No? Wag na sana siyang umiyak pa dahil sa katigasan ng ating ulo. Diba? Wag na sanang umiyak pa siya dahil sa ating kayabangan. Diba? Na ayaw nating iyuko ang ating mga leeg o itiklop ang ating tuhod. Diba? Kaya brothers, sisters, it's about time, no, to imitate God. Diba? Be humble. Be obedient. Diba? Ganun Be lang like ang- Mary. No? Yeah. And be like Jesus. Diba? Jesus has always been obedient to the Father. Ano sabi niya? My will. Not your will and not my will be done. Wow. Yun po ang the best prayer. Lord, not Suko my mo. will. No? Oo, But your suko mo. will. Suko mo. Maganap sa buhay ko, Lord, ang nais mo. Mm. Hayaan mo na, Lord, yung mga binabalak ko pa, yung mga inaambisyon ko pa. Tama na itong regalo mo sa akin. Higit sa sapat ito para para maligayahan ako. No? God has given us enough, everything for us to experience the fullness of life. Bakit hindi ka happy sa mga sandaling ito? Dahil may isang kulang pa. Hindi pa nananahan si Lord sa puso mo. Hindi pa siya ang number one sa buhay mo. Yeah. Baka hindi ka pa sumusuko, no? Oo nga. Nung tunay na. Alas 10 na Sumuko pala. ka na. Pakiramdam ko, hindi tayo nag-live stream, nagkwentuhan lang tayo para tayo nag-video call. Alas 10 na pala. Okay. Amen. Kaya, iwan lang po namin sa inyo ulit ni Brother June, no, bilang panghuli. Tahanan, kung saan nananahan ang pag-ibig, kapayapaan,
kapanatagan na nagmumula sa Panginoon. Kaya imbitahin natin ang Panginoon sa ating mga tahanan. O, kasama natin si Dino. Si Dino, kasama natin. Batiin mo. O kasama ba natin? Saan? Din, di ba siya yan? Oh. Din. Si DJ yata ito. Hindi, si kahapon. Hindi, iba. Kahapon si DJ. Kasama natin. Ngayon si Dino. Alam mo, Oh, hello, Dean. sabi niya, I love you, Lods. Anong Lord? Bakit Lord? Si Lord, dapat attend ka sa face-to-face. Malapit na. 20 ba yun, bro? Sa 20. Double check ko, ha? Teka, Sige. alam ko, Para alam nila. Oo. Oh, yeah. Looking December forward po tayo 20. lahat doon. December 20 po Ayan, ating December 20 po Christmas ang prayer ating... meeting. Okay. Huwag kayong mawawalan. Mawawalan ba? Huwag kayong mawawala. Diba? Huwag na yung regalo. Huwag na yung magdalang regalo. Ang dalhin yung regalo para sa amin ay ang iyong presensya. Alam mo, natutuwa ako doon sa mga matter ng prayer meeting, bro. Maaga sila. Kasi Oo. para bago pumasok, gusto nila Sinabi mo pa. magkwentuhan na muna, no? Namimiss nila isa't isa. Kaya agahan nyo, no? Agahan nyo. Aga nila Oo, pumunta. agahan nyo. Nakakatuwa. Agahan nyo. Pwede na lang yung Oo. iba na laging late. Oo. Kasi pag inagahan nyo, ho, kahit hindi pa kayo makapasok doon sa venue, sa labas lang ay yung experience ng kaligayahan na makita mo agad yung kapatid mo doon ay maibibigay mo na. Kasi kulang ang oras, bro, pagkatapos, di ba? Hindi mo naman mabatilan. Kaya kung gusto nyo po talaga maikot sila, agahan nyo. No? Agahan nyo pumunta ro. Teka, meron na akong babatiin, bro, ha? Yung mga nag-attend na bago last time. Ito yung mga nasa akin na pangalan. Baka sakaling nanonood si Sister Haruka, no? Sister Marilu Flores, good morning sa inyo. Sister Beth Banabat, no? Yung ating magaling na singer, bagong singer, no? Sister Elizabeth Sepulveda, magaling na dancer. Sister Yamakawa, si Brother Marvin Terrado, no? Magandang lalaki to, kamukha ko to Kamukha ko din? Kamukha mo? Hindi na. Kamukha mo. Sister Candy Margie, good morning sa inyo. Baka sakaling nanonood kayo. No? And of course, si Sister Melly Mori, kasama natin sa umagang ito. No? Batiin ko na si Sister Cheryl, nagdadrive siya papuntang Nagoya. At batiin ko na rin si Sister Honey B. Reyes at saka Sister... At saka kasama nyo, Sister Jackie. Di ba? Jackie, Ngayon yun, may Sister aral Jackie. Baka mamaya manonood dyan pagka-missing. At siyempre tayo po ay mananalangin na. Ikaw ang mag-closing prayer, brother. Sige. Pakinggan muna natin yung sandali itong awit na to, kahit isang bahagi lang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Manalangin po tayo. Sa ngalan naman, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat, Lord. Papuri ay sa iyo. Pagsamba. Lord. Lord, iniimbitahan ka namin ngayon, Panginoon, na Yes, Lord. manahan sa amin. Yes. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming mga tahanan. Paghariin mo, Panginoon, ng pag-ibig, kapayapaan, kapanatagan sa loob ng aming mga tahanan. Yes, Lord. Dahil at lahat ng ito, Panginoon, ay hindi namin makakamtan kung wala ka. Kaya Lord, samahan mo kami. No? Kung meron man kaming iniisip na mga kabigatan ngayon sa araw na ito, Panginoon, humingi kami ng tulong sa iyo. Sumusuko kami sa iyo, Panginoon. Sumusuko kami, Panginoon, at tinaamin namin na hindi namin ito kaya kung wala ka. Yes, Lord. Lord, tulungan mo po kami. At Lord,
tinataas ko po ngayon sa iyo sa aking panalangin, Panginoon, ng buong sambayan ng sino ako, Panginoon. Ang iyong tahanan sa sino ako. Patuloy niyo pong puspusin ng pag-ibig, Panginoon, kapayapaan, kapanatagan, ang loob ng kanilang mga tahanan, ang aming mga tahanan. Patuloy kayong maghari, Panginoon, sa kanila. Lord, samahan niyo po kami sa bawat oras ng kami at kayo po lagi ang manguna. At Lord, loobin niyo po nawa sa aming mga panalangin ngayon na talikdan ang aming Yes, Lord. upang ang iyong kalooban lagi ang aming masunod at hindi ang sa amin, Panginoon. Sa iyo lagi, Panginoon, ikaw lagi. Magputos ka, Lord. Magputos ka at dagli ka din susunod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa araw na ito, sa kaligayahan, Panginoon. At Lord, itinataas ko po yung ating mga kapatid, Panginoon, na nakikinig ngayon, yung mga, Panginoon, yung nahihirapang magpatawad. Nahihirapan, Panginoon, na magbigay ng kanilang kapatawaran sa iba. Yes. Dalangin po ngayon, Panginoon, ni Brother June, na sila man, Yes, Lord. Panginoon, matagpuan nila ang kanilang mga sarili at kanilang kalooban na may bukas na puso upang sa pakikipagkatundo sa lahat ng nakasakit man sa kanila, Yes, Panginoon. Lord. Lord, give them a heart, Lord, that a forgiving heart na kagaya ng sa iyo. Yes, Lord, maraming salamat sa araw na ito at patuloy kayong maghari sa loob ng aming mga tahanan. Amen. Aming mahal na ina, kagaya mo, nawa ay matutunan namin ang kagababaang loob at pagpapakumbaba at pagsunod sa iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Son, Anak, the Holy Diyos Spirit. Santo. Amen. 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 Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin. Sige, Brother Rico, paalam ka na at pasalamatan ko sila. Amen. At sa inyo pong lahat dyan, paalam. Thank you for See you po. joining